kapag ipakinabang sa atin dito sa church yung kanilang donation. So, tayo po'y mag-start na mga kapatid. Tayo po'y darako na bago sa opening prayer, awitin muna natin yung As We Gather. Amen. Napakasarap na tayo'y ginagather ng Panginoon palagi. Hindi lang Sunday, kundi Wednesday night na tayo ay nagkakaroon ng kalakasan sa Kanya. Amen. Napakainit mga kapatid maghapon, pero sana kung gaano man kainit ang klima ngayon ay mas mainit yung ating mga puso ngayon na ang Panginoon ay paglingkuran. Amen. Ano man yung mga challenges, amen? Maraming challenges dyan mga kapatid, pero way lang yun ni Lord para ma-realize natin kung sino tayo at kung ano yung dapat nating ginagawa sa kaharian niya. Hallelujah. Awitin muna natin to as we gather. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, and we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, minsan pa. And as we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love is the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Amen. Hallelujah. And they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord, and great is thy faithfulness. As we gather, at tayo magsitayo mga kapatid. And as we gather, may your Spirit within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As the steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa, as the steadfast love is the steadfast
love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, and they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Amen. Tayo mo ko muna mga kapatid. Tayo manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, dakila ka, patuloy ka na mabuti sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat. Hallelujah, salamat sa gabing ito, Panginoon, na kami ay physically malakas. And we are praying, Lord, lahat kami sana ay spiritually malakas, pero alam namin, hindi pare-parehas ang kalagayan namin sa harapan mo, Panginoon. May mga nanghihina spiritually, physically meron man, pero Lord, ikaw ang source ng aming kalakasan, both physical and spiritual, Lord. Kaya ngayong gabi, Panginoon, hayaan mo na pagkalooban mo po muli kami ng kalakasan kung kami nanghihina. Hallelujah. Dahil yun ang nais mo, Panginoon. Pag kami nanghihina, nariyan ka na nagpapalakas sa bawat isa, sa mga naguguluhan, Panginoon, sa mga nalilito, sa ano man ang pagdidesisyonan or gagawin, Panginoon, nariyan ka na aming source of wisdom, Panginoon. Kaya ngayong gabi, hayaan mo na ang aming mga puso ay maging bakante lamang, maging empty, totally empty para sa iyo, Panginoon, upang ito'y punuin mo pong muli. Kaya hayaan mo na kami ay mapakapagsalamat lamang sa buhay na taglay namin, Panginoon. Iniingatan mo kami araw-araw, kaya kami nakakapagpatuloy, O Diyos. Kaya ngayong gabi kami ay narito at maging sa aming mga kapatid sa online Zoom, Panginoon. Wala sila dyan, Panginoon, kung hindi mo sila iningatan. Kaya sa lahat ng ginagawa mo, Panginoon, itinataas ka lamang namin, pinapasalamatan. Hallelujah. Muli po, sa bawat gawain, sa bawat prayer meeting, Lord, gamitin mo lamang ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Sa akin, na tagapanguna, MC Song Leader, Panginoon, hayaan mo na ikaw lamang ang manguna. At sa aking mga kapatid na tutugtog, Panginoon, just always use their talent, Lord, na pinagkaloob mo para sa kapurihan mo. At sa multimedia team na patuloy na nakakatulong sa pagpapahayag, deliver ng mensahe dito sa pulpit through Zoom, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. At sa mga makikinig, Panginoon, hayaan mo na bawat tenga namin ay buksan mo, langisan mo lamang kung paano ang mga ngaral, Panginoon, ay nilalangisan mo. Gayon din naman aming mga pakinig at aming mga puso ay hayaan mo na langisan mo lang upang malayang dumaloy ang iyong mga salita. Sa awitan, Panginoon, hayaan mo na maitaas ka namin, mapuri at masamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa pagkakataon na to, O Diyos. Walang ibang pribilehiyo na tinanggap kami kundi ang maging parte ng iyong kaharian, Panginoon. Kaya ngayon, ibibigay lang namin ang narapat. At sa mga panalangin, Panginoon, kung meron man, O Diyos, ikaw ang bahalang tumugon, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang biyahe ng aming mahal na pastor, nila Sister Ann, Sister Mia, Brother Alan, Lazaro, Sister Jenny. Lord, hayaan mo na ikaw lamang ang mag-ingat sa kanila. Pag alis dito, Panginoon, maging sa sasakyan nila, aeroplano, Panginoon, hanggang sa makarating sila sa Cebu. Sa layunin nila doon, Panginoon, palagi lamang silang maging pagpapala sa bawat lugar na dinadako mo sila. At sa nalalapit na kasal ng aming mga kapatid, Brother Alan Lazaro and Sister Jenny Ribo, Panginoon, hayaan mo na ikaw lang ang magpala. At sa gagawin nila na pagpunta sa bahay nila, Sister Jenny, ikaw po ang manguna at pagpalain mo ang sambahayan na yun, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. O Diyos, ngayong gabi, Brother Mike Hailo, na iyong gagamitin, hayaan mo lamang na tumaloy ang iyong mga salita. Kasihan mo lamang ang kanyang putik na labi, Panginoon, upang tanggapin namin ang kapahayagan na tinanggap niya rin naman, O Diyos. Hallelujah. Tinataas ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin sa dakilang pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. At po'y magsabi, Amen. Amen. At ating palakpakan na ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So tayo'y awit mo ng masayang awitin.
ang ating Panginoon ay palagi nating kasama. And He abides. He always abides, mga kapatid. Hallelujah. Awitin natin na may kagalakan. Amen. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way. For the hand of God and all my life I see. And the reason of my bliss, yes, the secret of is this, that the Comforter abides with me. And He abides. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. And I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin. My heart was full of sin. Once I had no peace within. Till I Fell down at Jesus upon the tree. Then I fell down on His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. And I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. He is with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free. For the Spirit has control. Jesus satisfies my soul. Since the Comforter abides with me. Oh, He abides. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. And I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. And there's no thirsting for the things of the world, they've taken wings. Long ago I gave them up, and instantly all my night was turned to day. All my burdens roll away. Now the Comforter abides with me. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. And I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Oh, He abides. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. For the last time, He abides.
and He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. And I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Oh, the Comforter abides with me. Amen. Hallelujah. He abides, mga kapatid. He always abides in us, mga kapatid. Hallelujah. Let's worship Him with the song, Higher Ground. We're pressing on, mga kapatid, and we keep on pressing on habang tayo ay nasa mundong ibabaw until the day na siya ay meet natin ng mukhaan personally. Hallelujah. On that day, malulubos ang ating kagalakan, so we will just keep on pressing on. Hallelujah. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. And Lord, lift me up, and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Oh, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high. Sorry. Though Satan's darts at me are hurled, for pain has caught the joyful sound, the song of saints on higher ground. And Lord, lift me up, and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet
want to scale to scale the utmost high and catch a gleam of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, lead me to higher ground. Lord, lift me up and let me stand. I paid on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, my feet on higher ground. Minsan pa I want to scale the utmost high, to scale the utmost high, and catch a gleam of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Oh Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Then Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. For the last time, Lord, lift me up, and Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. Salamat sa malayang pag-aawitan. Hallelujah. Tayo maupo mga kapatid. Thank you, Lord. Amen. Salamat at tayo ay nakakaawit pa sa Panginoon mga kapatid. At kagabi, muntikan akong matunsil dun sa sobrang tamis na dala ni Sister Julina, yung parang icing siya na pinatigas. Ang sarap niya sa una na natutunaw lang sa lamunan, pero pag nakarami na, mahapdi na, pero salamat sa Panginoon at hindi natuloy yung tunsil mga kapatid. At kanina, habang ina-assist ko yung nag-install ng bago nating aircon, papasok kami dito, malamig kasi inon namin yung isang aircon para komportable nang gumawa. So, aakyat na naman kami, sobrang init, paiba-iba yung temperature mga kapatid. Masakit talaga sa ulo yung init sa labas. At sabi ko nga doon sa nag-install, sabi ko, Sir, hindi ba sumasama pakiramdam mo? Bilad na bilad ka, tapos papasok ka mamaya. Sabi niya, sanayan lang. Pero sabi ko, mas maigi na rin yung nag-iingat kasi pag nawawalan ng
physical na kalakasan is hindi nakakapagtrabaho. So, nag-iingat naman daw siya. At salamat sa Panginoon mga kapatid kasi bukod sa makakatipid tayo sa kuryente, yung back part ng ating worship hall is malamig na. So, isiset na lang natin yung swing nung louver niya para hindi naman masyadong lamigin yung si Sister Bebs kanina doon na sa likod kasi sobrang lamig talaga. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid na nagpo-provide siya through sa ating kapatid. Isa sa ginamit niya si Sister Mary Ann Cuento. Salamat sa Panginoon. Pagpalain ka ng lubos, Sister Mary Ann. At nawa mga kapatid, tayo rin naman mag-desire na gamitin ng Panginoon in simple way na maging pagpapala sa church. So, darako po tayo sa testimonies and song offering. Sino pong nais? Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito sa biyaya mo sa amin na taglay pa po namin ng buhay na ito na pinagkaloob mo, maging ang kalakasan at kalusugan. Salamat Lord sa pag-iingat mo na narito po kami na nakarating ng ligtas. Salamat po Lord sa provision Lord, hindi ka po nagkulang, palagi po kaming may pagkain sa aming mga hapagkainan, may mga maayos kaming tirahan, may maayos kaming nasusuot araw-araw, Lord God. Hindi ka po nagkulang. Napakabuti mo, Panginoon, sa kabila po ng mga pagkukulang namin sa iyo kahit kailan, hindi ka po nagkulang sa amin. At sa gabing ito, taos puso po kami nagpapasalamat sa iyo muli sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin na makapagtipon-tipon sa gabing ito ng aming panalangin, Lord God. Ikaw po, Panginoon, na patuloy na maluwalhati sa lakad namin, Lord. Maraming pagsubok, maraming nararanasan, Lord God. But in all things, nagpapasalamat kami. Meron kang mga salita na aming naririnig na ito ang gumagabay sa amin at nagpapalakas, Lord, at nagpapasakdal sa amin, Lord God. Maraming salamat sa lahat po ng kabutihan mo as we enter into your presence sa pamamagitan ng iyong salita. Ikaw po ang aming makita, Lord, katulad ng aming inawit. Bigyan mo nawa kami ng dalisay na puso, Panginoon, dahil ang sabi ng iyong salita, blessed are the pure in heart, for they will see God, Lord. Nais ka naming makita, Lord God, kaya nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Kung may pagkakamali kami, patawarin mo po kami, Lord God. Kung may mga pagkukulang, ikaw po ang magpuno, Lord God. Salamat po. Ingatan mo po ang aming pastor at ang kanyang mga kasama sa pagtungo po nila sa dako po ng Cebu. Ingatan mo po sila sa daan, makarating po ng ligtas at makabalik din po ng ligtas, Panginoon. Maging pagpapala lang din po saan mo man po sila dalhin, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord. Ang gabing ito, mangusap ka, Lord. Hindi ko po alam kung paano himay-himayin ang mga salita na nilagay mo sa aking puso, Lord God. Nagtitiwala lang ako, Lord, na ikaw po ang nais namin makita, Lord God. Kung ano man ang mga kahinaan ko, Lord, mga pagkukulang, ikaw na po ang magpatawad, Lord, at ikaw po, Panginoon, ang tumayo sa aking harapan, itago mo po ako sa iyong likuran, at mahayag, Panginoon, sa gabing ito, ang iyong kalooban. Nais ka naming makita, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang gabing ito sa mga kapatid namin na nasa live Zoom meeting, hindi mo namin sila makapiling physically, Lord, through this platform, makaabot ang iyong salita, at maging pagpapala din po sa kanila. Tinataas ka namin sa gabing ito, binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo. Bago po tayo umupo, nais ko pong basahin na yung ating subject na pagbubulay-bulayan. Sa Matthew chapter 5, verse 48, ang mga babasahin ko po, yung mga common verses lang po na madalas na rin po natin naririnig. Even yung mga quotes na babasahin ko ay most of them narinig na rin po natin. Sabi po ng Matthew 5:48, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So nire-required po ni Lord ang perfection sa atin. Pero kung tayo talaga titingin sa ating sarili, paano kaya ito mangyayari? But God will always make a way para mangyari ang kalooban niya. Hindi ang kalooban natin ang mangyayari. And then, dito po sa 1
1 Peter chapter 4, verse 12 to 13. Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange things happened unto you, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Amen. Tama. Sa 1 Peter pa rin, chapter 1, verse 7, sabi po dyan, that the trials of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Ang Panginoon po magpala sa kanyang mga salitang ating binasa. Makakapuna po tayo. Magandang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo. So, napakainam po ng gabing ito at salamat sa Panginoon. Binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo, maging mga nasa live Zoom meeting ngayon. At katulad ng mga nabanggit kanina, ang ating pastor, sampu ng kanyang mga kasama ay tutungo sa Cebu mamaya. Ingatan po kayo ni Lord. Asa si Brother Alan? Hindi naman siguro lulubog yung barko, Brad. Hindi pa ako nakakita na. Pag sa tubig nga talaga, ganun pala yun. Pwede rin pala. So, ingatan kayo ni Lord palagi. So, and congratulations sa inyo ni Sister Jenny. Mabuti ang ating Panginoon. Biruin nyo, after all those na pinagdaanan, si Lord pa rin ang nagsaayos ng lahat. So, mabuti ang ating Panginoon. At salamat din sa aircon na dinonate ng ating kapatid Sister Mary Ann. Kwento kung nasa Zoom po kayo. God bless you po. Salamat po. At naging mainam po ngayon ang loob ng ating worship hall. Kung dati ay malamig, ngayon mas malamig na. So, salamat sa ating Panginoon. At si Lord po ang magbalik sa inyo ng pagpapala. Salamat din sa kabutihan niya. May mga bagay din na inayos si Lord sa mga relationships sa ating magkakapatid. At all in all, naniniwala ako na sa process po tayong lahat na ang Panginoon ang gumagawa ng paraan para tayo mapunta doon sa sinabi niya na maging sakdal. So, hindi po siya madali. Pero kung si Lord yung nagsabi niyan, hindi tayo makakagawa niyan sa ating mga sarili, kundi gagawa siya ng paraan para magawa natin sa biyaya niya, hindi rin sa sarili nating mga lakas. At hindi ko rin po ina-expect na ako yung mag-share ngayong gabi kasi nung nandun kami kina Sister Bell, pinag-uusapan lang namin ni Brother Nuts, sino kaya magpipreach ngayon pag Wednesday? Kasi hindi ako usually pag Wednesday, sila Brother Sunny at si Brother Aaron. Kanina nag-message kahapon yata. Oo nga, kahapon. Brad, ikaw ang preacher tomorrow night. So, nasa work po ako kasi day shift po ako ngayon. So, parang short notice na po sa akin yun. Wala naman ako masyadong nakaprepare na note. Nung gabi, nagpe-prepare ako, nagsusulat pa lang ako, tulog na pala ako, nagising ako. Madaling araw na, pasok na ulit. Kanina, nag-iisip ako ng title, kasi title pa lang, wala na nga ako maisip. Sabi ko, sakto, ang daming issue kanina sa linya. Sabi ko, hindi talaga ako makakabuo ng draft kung ano yung ilagay sa akin ni Lord, yun ang i-share ko. Ito yung naalala kong yung preacher na nag-preach na wala ding notes, si Pastor Stan Price nung nandun sa anniversary sa bumasa lang ng isang verse. Pero this time, meron naman ako mga notes. Umabot nga ng 6 pages ng 15 pages. Sabi ko, ba't ganun? Wala akong prepare, pero ba't ang dami kong nailagay sa print? Pero kung ano lang po yung mapagkasya natin ngayong gabi, yun po yun ang kalooban ni Lord na marinig po natin. So,
Ang dami pong issue kanina sa trabaho. Sabi ko nga, makaka-relate ako dito sa subject na nilagay sa akin ni Lord kasi ako mismo, parang nandun mismo doon sa message na dumating. So, tulungan lang tayo ni Lord kasi naniniwala ako ang mensaheng ito ay kalooban din ni Lord. So, God bless po sa lahat ng nagpatotoo, Sister Pe, Brother Tom, Sister Jessa, and Brother Alan. So, salamat. Mabiyaya po ang ating Panginoon. Sometimes, magte-testify ka pero may problema ka rin eh. So, kailan ka ba magpapasalamat pagka puro ka lang blessing? Hindi ka ba magpapasalamat kapag ka meron kang pinagdadaanan din? Eh, ang sabi ng scriptures, in everything give thanks. Kasi hindi all the time talaga ang buhay ng Christian ay bed of roses. Meron mga times talaga, merong part talagang dadaan tayo sa tinatawag na trials and suffering. So mamaya, sa mga na-note ko dito, madaanan natin yung ibang bahagi na makaka-relate din tayo. So, pag-pray din natin yung darating na youth camp, yung mga kabataan, at naniniwala ko na ang mga kabataan natin, ang Panginoon pa rin patuloy na nag-iingat at nagpapalakas. So, hindi ko alam po kung magiging maikli lang po itong subject or mahaba, pero most po ng nasa notes ko, nabanggit na rin po dito. Pero sometimes, merong mga bagay talaga na niloloob si Lord na kahit nabanggit na dito, mabanggit ulit. Nagiging iba minsan yung dating sa atin eh. Hindi siya katulad ng unang beses nating narinig eh. Kasi may time na yun talaga yung pangangailangan natin. Kaya kung mahayag sa atin itong mga bagay nito, magiging pagpapala sa bawat sa atin. So, yung subject ko po ay perfection through His Word. Wala namang ibang paraan para tayo ma-perfect eh. Kasi ito nga ang binasa ko kagad, word na niya eh. So, ibig sabihin, ang perfection mangyayari lang sa pamamagitan ng salitang naririnig natin. So, walang ibang way para tayo ma-perfect, kundi ma-reveal sa atin yung salita ng ating Panginoon. Because, sabi nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, kung marireveal sa atin yan, malalaman natin kung paano tayo masasakdal sa pamamagitan ng salitang naririnig din natin mismo. So, mapalad tayo, of all many people, na makakaunawa ng mga bagay na ito. Bakit tayo? Ang daming nagbabasa ng Bible. Ang daming nga rin nagbabasa minsan ng same message na nga rin na binabasa natin eh. Pero hindi talaga mabuksan eh. So, ibig sabihin, may mga pinili lang talaga ang Diyos na pagpahayagan. So, isang way ng Diyos din itong trials and sufferings. Very common po ito kasi part na talaga ng buhay ng tao yung ng Christian life itong trials and suffering eh. Walang tao na hindi pa nakaranas ng trials and suffering. At hindi ko alam, siguro baka hindi tao yun pagka hindi nakaranas ng kahirapan. Wala namang ipinanganak na talagang since birth hanggang lumaki eh. Magsasabi na, maski nga yung mga unbeliever eh, magsasabi, ang daming problema. Iba lang sa kanila kasi, iba sa atin. Kasi tayo mga anak ng Diyos, may purpose para sa atin yung mga nangyayari. Pero sa mga unbeliever, iba ang purpose para sa kanila ng mga yan. So mapalad tayo, katulad ng nabasa natin, niloloob talaga ng Panginoon na mangyari sa atin yung mga bagay na yun. Kasi katulad ng isang binasa natin, much more precious than gold. Meron pa bang mas mahal pa sa ginto? So, ibig sabihin, this is something na talagang napakahalaga sa bawat isa sa atin. Though, ang itsura niya, parang hindi siya
maganda eh. Kasi sino ba naman ang natutuwa pagka merong trials and suffering? Pero, paraan yun ng Diyos eh. It's either lumakas tayo or manghina tayo. Pero, kung titingnan natin, maraming kadahilanan kung bakit pinahihintulutan ito ng Diyos mangyari sa atin. So, ito ang ilan sa nabanggit din dati. Una, pinapahintulutan ng Diyos ang trials and suffering para gabayan tayo. Ito yung ating magiging gabay. And magtataka ka, bakit kaya problema ang gagamitin para gabayan tayo? So ang Bible, mayroong mga pattern, mayroong mga samples na ipinakita para maging gabay natin. Yung inutusan si Jonah para pumunta sa Ninive, sa halip na sa Ninive siya magpunta, sa Tarsis siya nagpunta. So ibig sabihin, hindi yun ang nakatalagang direksyon niya. So ano ang nangyari? Alam naman natin yan na yung barkong sinasakyan niya, binagyo at ang inihagi siya sa dagat at alis na po kayo, sis. Ingatan po kayo ni Lord sa biyaya niyo po. God bless you all po. So, sa halip na sa Tarsis sila, sa Ninive sila magpunta, sa Tarsis si Jonah nagpunta. So, sa ganung paraan, nagkaroon ng circumstansya, binagyo, at tinapon siya sa dagat, kinain siya ng isda. So, ang ginawa ng isda, hindi naman siya dinala sa Tarsis. Dinala pa rin siya sa Ninive. At alam natin, yung bansang Ninive, ang Diyos-Diyosan nila ay isda. So, lumabas si Jonah galing sa bibig ng isda. Akala nila, ang Diyos na ang dumating sa kanila. Pero talaga, ang Diyos ang dumating sa kanila sa pamamagitan nga ni Jonah. So, inalaw yun ng Diyos para gabayan si Jonah sa tamang daan na direksyon niya. So, pinapahintulutan ni Lord ang mga trials and sufferings para mapunta tayo doon sa tamang direksyon. So from that point, marirealize na natin na kapag kami nangyayari sa atin, baka meron lang gustong direksyon dalhin sa atin si Lord, na merong pinapagawa sa atin na ayaw nating gawin. So, madidiscern natin yan, being believer. So, isa pa, gusto ni Lord siya sa atin ang bawat isa sa atin. At isang instrumento yang trials and suffering, di ba? Si Job, nung pinagmamalaki niya na sakdal si Job, hindi yun mapapatunayan kung walang gagawin walang mangyayari At alam natin, ang kaaway, bago ginalaw si Job, nagpaalam muna. So every time may mangyayari sa atin, bago yan mangyari, isipin natin, nagpaalam muna ang kaaway sa ating Panginoon at piniyagan. Huwag mo lang kukunin ng buhay, sabi niya ng Panginoon sa kaaway kay Job. So, kapag may nangyayari na mga trials, problema, pinahintulutan niya ng Lord para masiyasat kung ano yung nasa loob natin. Kasi hindi talaga lalabas yan hanggat walang circumstances. Napansin niyo ba yun pag kami nangyayari problema? Kung ano yung talagang nasa loob natin na karakter natin, lumalabas. At nakikita ni Lord the way we react. Hindi mo talaga mapapatunayan ng reaction ng isang tao hanggat hindi ka mag-steer dyan o magkaroon ka ng isang circumstances o situation na magpapalabas sa kanya talaga ng tunay na ugali niya. Kasi si Job, nung sinubok, ikaw kaya ang lumagay sa ganong kalagayan. Ang comfort mo
Sa lahat ng komportable. Kapag binasa mo nga yung Job, yung beginning at end lang yung basahin mo, wala kang makikitang problema doon kasi yung sa beginning ng book ni Job, okay eh. Tapos yung ending, na doble pa lahat yung belongings niya. Pero in between, ano ba ang nangyari doon? So ibig sabihin, pinahintulot yung trials and suffering para lumabas kung ano ang nasa loob ni Job. Nung nasubukan yun, ano ang nailabas ni Job? Sabi niya, nung mawala na sa kanya ang lahat, the Lord give it, the Lord take it away. Lahat na-realize niya, kung anong meron ako, galing kay Lord yan. Pwede niyang alisin, pwede niyang ibigay. Pero, lalo na magkasakit siya, sabi niya, I know my Redeemer liveth. So, nagtitiwala siya. Maski yung asawa na niya, nagsabi na sa kanya, sumpain mo na ang Diyos mo at hilingin mong mamatay ka na. Pero, hindi niya pa rin sinumpa yung asawa niya. Sabi niya, kung magsalita ka, parang kaparehas mo yung mga unbeliever magsalita. So, nasiyasat ang kalooban ni Job, si Abraham. Pinangakuan. Ano ang lumabas kay Abraham? Faith. Ano ba yung hiningi sa kanya ni Lord? Yung kanya mismong anak na ipinangako din sa kanya. Kasi yung ganong edad na malaki na nakakalaro-kalaro na niya, ang tagal niyang hinintay. Tapos hihingiin sa kanya. So, paraan din yun ng Diyos para masiyasat kung ano ang nasa loob ni Abraham. So, isa pang layunin o purpose kung bakit pinapahintulot yan. Kasi mamaya abot tayo doon sa kasakdalan eh. Pero binibigyan ko lang ng daan yung mga ilan na purpose din ng trials and suffering. Ang pagtutuwid. Sabi ng Psalms 119, verse 71 hanggang 72. Sige nga, Paul. It is good for me that I have been afflicted. Naging mabuti pa sa kanya na na-afflict siya, sabi ni David, that I might learn thy statutes. So nagpapasalamat si David na na-afflict siya para matuto siya. Sometimes we learn the hard way eh. Kaya nakakaranas tayo ng problema. At kaya nasabi din ni David yan, alam natin, si David, meron ding nagawa na kaya siya inabot ng sangkaterbang problema at sufferings, mayroong kailangang itama sa kanya ang Diyos. So sometimes, katulad din tayo ni David na na-off guard natin yung mga sarili natin. May mga bagay na nangyayari sa atin na hindi para lang talaga sa sarili din nating kapakanan, para matuto tayo. So ang hirap kapag hindi tayo natuto. So I believe, being sons and daughters of God, ay matututo tayo. So si David, kung ito ay correction, ibig sabihin may ginawang mali si David. Ano yung maling ginawa niya? Na inani rin niya. Nag-commit siya ng adultery. So alam natin yung nangyari yan. Dapat ang mga hari, may mga panahong pumupunta sa digmaan. Pero siya, hindi siya pumunta, nag-relax siya. Kaya nakita niya si Bathsheba na naliligo. So alam natin ng story, yung asawa ni Bathsheba, pinadala niya sa digmaan, na sinet up niya para mapunta doon sa front line, tapos mapatay. At maangkin niya si Bathsheba. So alam natin, kinausap din siya ni Samuel, hindi naging madali ang buhay ni David after noon. Talagang nag-suffer siya.
Alam niyo kung paano nakaregain si David? Deep repentance. So, pinapahintulutan ni Lord ang mga circumstances para ma-realize natin na ang correction, ang requirement, isang requirements, magsisi. Pagsisisi. Walang ibang makakakalala sa sarili natin, kundi tayo lang din. Ako, relate na relate dito. Yung nangyari sa akin kanina lang, si Mami kagad yung una kong nasyaran. Nasa trabaho ko talagang, nagtataka ako paano ako, nagkaroon kasi kami ng issue kanina sa Kaya, nag-pray kagad ako kay Lord. Sabi ko, alam ko, Lord, sa sarili ko meron akong kalooban mo na hindi ko nagawa. Tayo, bawat isa, may kanya-kanyang personal relationship kay Lord. Alam natin, kapag nag-grieve tayo, hindi ko alam yun. Pero I believe tayo sa bawat isa, in our deep personal relationship with our Lord, sa tagal na naman nating nakakapakinig, naglilingkod, meron na tayong relationship kay Lord na na-establish na. Kaya wala nang ibang nakakakilala sa atin, kundi tayo at si Lord, at kung ano yung mga nangyayari sa atin. Ikaw mismo, tayo mismo makaka-realize, every time merong sufferings, merong challenges, tayo mismo ang makaka-recognize kung bakit yun nangyayari. So, yun ay paraan ng Diyos para ma-correct tayo. At kung ma-realize natin yung pagkakamali natin at magkaroon ng pagsisisi, i-restore pa rin ng Diyos yun. Katulad nung nangyari nga kay David. Kanino ba lumabas si Solomon? Di ba kay Bathsheba din? At sino ang nagtuloy nung templo na makapagpatayo na hindi nangyari na kay David, kay Solomon? At sabi nga, di ba, ang reign ni Solomon, ito yung glorious na paghahari niya. So, ano pa ang layunin, ba't pinapahintulutan ni Lord? Una, ay isa pa, ilan na ba yung nabanggit ko? So, para maprotektahan. So, ang isang halimbawa dyan, bibigyan ako ng isang real life scenario. Meron kang boss, nasa kumpanya ka, may pinapagawa sa'yo. Alam mong illegal yun eh. Malaki ang impact nun sa company. At sa side mo, being believer, alam mong hindi mo talaga maatim yun dahil malalagay ang sarili mong faith at ang kalagayan din ng kumpanya. Pero ang sabi ng boss mo, tatanggalin ka. So, challenge yun, trials yun, dahil mawawalan ka ng trabaho, wala ka ng pinagkakitaan. So, kung mawalan ka ngayon ng pinagkakakitaan, wala ka ng trabaho, challenge talaga yun. But, sa ganung paraan, kasi merong nangyari na natanggal nga sa trabaho. So, hirap siya ngayon kasi alam niya, yun lang ang alam niyang fit talaga sa qualification niya eh. Hindi niya nga sinunod. Merong ibang gumawa nung bagay na yun. So, challenge ngayon yung situation niya. Hindi niya na ma-provide yung pangangailangan. Nahuli yung company na yun. Na illegal yung ginagawa. Napasarado yun. Napakulong lahat ng mga empleyado na involved. So, yung naging challenges na yun and trials na yun, naging way pa para maprotektahan tayo. So sometimes, may mga situation na parang ang hirap natin maintindihan, nagiging question mark sa atin. Bakit kaya? Of all the time na mangyayari itong bagay na ito, ngayon pa, medyo talagang kung i-analyze, ang hirap isipin eh. Pero
Sometimes blessing in disguise pa yun eh. Way yun ni Lord para protektahan tayo kasi pwedeng mas mapasama pa tayo kapag hindi nangyari sa atin yung bagay na yun. Even nga si Joseph kung tutuusin, pag tinignan mo yung story niya, wala nga siyang ginawang masama eh. Pero lahat parang negative eh. Pero in the end, paraan pala ng Diyos yun para dalhin siya doon sa Egypt at siya pa ang nagligtas doon sa mga kapatid at pamilya niya. Even sa buong Egypt. Page 1 pa lang pala yun. So, sige pa, babasa na po ako ng mga quote po na inote ko po dito. So, sabi po kasi dito, sa message po na, how can I overcome? Actually, we can overcome by His Word. So yun lang naman talaga ang paraan eh. Kapag nagamit natin ng tama yung Word, kasi ang Word pwede rin gamitin ng kaaway in perverted way. Yan din ang ginamit niya sa sa Genesis na pervert lang. Yan din ang kinamit ng kaaway after ni Lord Jesus Christ mag-fasting. Puro word yung ginamit din ng kaaway in a perverted way. So kung magagamit natin ng tama ang word, ito yung magpapa-overcome sa atin. At ang sabi nga, he that cometh to God, sa message po na how can I overcome? He that cometh to God must first be tested. Tested what? With the word. That's God's test. Do you believe it? Ayan. He that cometh to God must be tested. So, kailangan talagang subukan. Pagsubok. Kaya nga, trials, pagsubok. That only shows a true child. Be tested, and when the test comes on, you can't overcome lest there's a test to give you. Paano ka nga naman mag-overcome kung wala namang test? Wala namang trials. And when a test is given, it's to see whether you can overcome or not. And Jesus said, to him that overcome it. Kaya nga, kailangan nating mapagtagumpayan lahat ng pinagdadaanan din natin. The test is the greatest thing that ever happened to you. So kaya, ang sabi nga niya, count it all joy. And I believe, it's written in the scripture, Peter said it, that our trials are worth more to us than precious gold. It's testing time, and one good evidence to us that God is with us. When we're tested, for all children of God are tested and tried. Walang exemption dyan. Talagang dadaan tayong lahat dyan. Kasi pagdating natin doon, paano natin sasabihin, ang dami kong in-overcome. Wala ka naman naging problema eh. Paano mo sasabihin yung in-overcome mo yung ganito? Wala ka namang smooth sailing ka naman. So, eto pa yung isa. Sa message po na Possessing the Enemy's Gates, 1959. Sabi dito, alam ko nabasa na rin po ito minsan eh. God brings tensions into the church. Hindi sa labas po yan. For every son that cometh to God must be tried and tested. So hindi na sinusubok yung hindi son kasi hindi mo naman na kailangan ng subukin yun. He lets sickness strikes you. He lets disease come on you to test you and to prove you, to show the world that you're truly the seed of Abraham. He permits it by His own will. So sometimes, niloloob talaga yun ng Diyos eh. He permits disasters. He permits the friend to turn against you. Friend na yan ha. He permits all these things and turn the devil loose to tempt you. Talagang magwawala ang mga devil. Papayagan silang tuksuhin tayo. And he'll do all that but take your life.
So hindi magagalaw ang buhay natin kasi ang may hawak ng buhay natin ang ating Panginoon. He could throw you on bed of afflictions. He could turn your neighbor against you. He could turn the church against you. He can do most anything, and it's God's will for him to do it. We are taught it is more precious than gold to us. So mas kinuturing pa rin natin na napakahalaga ng mga bagay na ito. More precious than gold. So mas mahalaga pa sa ginto. Sa message po na Smyrna Church Age, sabi po dito, unless we suffer with Him, we cannot reign with Him. You have to suffer to reign. The reason for this is that character. Panloob yan, hindi yan panlabas na minomold ng Diyos. Kaya may mga challenges tayo, trials and sufferings. Is simply never made without sufferings. Character is a victory. Kaya nga, may overcoming. Kasi, kapag nag-overcome tayo, nabibuild ang character. And character, not a gift. A man without character can't reign because power apart from character is satanic, but power with character is fit to rule. Kaya nga yung stature of a perfect man dyan, character ni Lord Jesus Christ yan na gusto niya makita sa ating lahat hindi yan lahat lalabas kung walang circumstances. Lahat yan, kung titingnan, dun pa lang sa faith Sa foundation pa lang Ano ba ang nagpalabas ng faith? Di ba, ang number one element niyan, magkaroon ka ng circumstances. Kung walang circumstances, hindi rin lalabas ang faith before nahulog sina Adam at ang babae, perfect yun So ngayon, lumabas na yung faith. Nung nahulog sila, kailangang i-restore ng Panginoon. So, ibalik sa perfection. So dito po sa lalampasan ko po yung iba kasi hindi po mapagkakasya to sa oras. Ito. Sa message po na Smyrna Church Age, you see, they could not figure out God's love. They thought that love meant no suffering. They thought that love meant a baby with parental care. Ayan. But God said that His love was elected. The proof of His love was elective love. The proof of His love is election. That no matter what happened, His love was proven truly by the fact they were chosen unto salvation because God had chosen you to salvation through sanctification of the Holy Spirit and belief of the truth. He may commit you to death as He did Paul. Lahat naman talaga tayo, doon din pupunta. He may commit you to suffering as He did Job. That is His prerogative. He is sovereign. But it is all with purpose. If he did not have a purpose, then He would be the author of frustration and not of peace. His purpose is that after we suffered a while, we would be made perfect. Ano ang kapalit ng suffering? Anong binanggit dyan? After we have suffered a while, we would be made perfect. Kaya nga, ang pinaka-example talaga dyan na nag-suffer ng maigi at perfect, ang ating Panginoong Kristo.
Biruin niyo kung anong ginawa sa kanya na tiniis na talaga niya hanggang huling hininga niya. So, ano ang kailangan natin gawin kung tayo part niya na same dapat tayo ng karakter na katulad dun sa kanya? Kung pagtitiis lang ang pag-uusapan, hindi pa rin talaga natin, we cannot outlove the Lord, we cannot outdo kung ano yung ginawa niya. We just do kung ano yung nililid sa atin ng Holy Spirit, portion ng Spirit. But I believe, kung sinabi nga, be ye perfect, naniniwala ako, aabot tayo dyan. Let's pray for one another. Ako, inaamin ko, parang ang hirap din niya eh. Pero si Lord yung nagsabi eh. So, hindi ko magiging problema yung kung paano ko gagawin. Kasi ako mismo, sa sarili ko, ang kailangan lang talaga natin, maniwala. Little by little, ma-observe naman natin sa sarili natin yan kung paano wino-work out ni Lord yung mga karakter natin. Walang iba talagang makakaalam niya kundi tayo at si Lord. After we have suffered a while, we would be made perfect. Be established, strengthened, and settled. Diba? Kaya lumalakas. As Job said, He puts strength in us. Yan. He learned obedience by the things he suffered. Pati pala ang obedience, matututunan natin sa mga bagay na napagdaanan natin. He was actually made perfect by the things that he suffered. So kung sa tingin natin, blessed tayo ngayon, wala tayong problema, hindi all the time ganito ang kalagayan natin. Pwedeng bukas nga lang, biglang mag-turn around na ano eh. Pero naniniwala ko, everything, palaging may purpose. At ang word na to, ang paraan ng Diyos para ma-realize sa atin kung paano tayo masasakdal. He was actually made perfect by the things that he suffered. Hebrews 5:8, though he were a son, capital yun. Yan. Yet, learned he obedience by the things which he suffered. Si Lord mismo, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. So, obedience. In plain language, the very character of Jesus was perfected by suffering. So, kung ganyan ang nangyari sa ating Panginoong Kristo, those things na nangyayari sa atin is paraan talaga ng Diyos for our perfection. At naririnig natin yan through His Word. Para meron tayong kasi sabi ng word, heaven and earth will pass by, but my word will never pass away. So kung yun ang sinabi niya, yun ang paraan, yun ang mararanasan natin. Si Paul, sabi niya, and according to Paul, he has left his church a measure of suffering that they, too, by their faith in God, while suffering for Him, would come to a place of perfection. Why did he want this? James 1, 2-4. Yun, binasa rin natin kanina. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. So, paraan talaga ng Diyos na pinapahintulot niya mangyari sa atin yung mga bagay na pinagdadaanan natin. Sikapin ko po siguro mga 9:30 kung kakayanin po, Lord willing, matapos po natin ito. Nag-hap na po itong note ko. So, sabi sa message po na time-tested memorials of God. Sabi po dito, that's the way God does His church. He gives you trials after trial, test after test, trial after trial, test after test. Ulit-ulit.
until the life of Christ is reflected in your life. Yun nga lang, patience eh. Kaya sometimes, kailangan talaga sa perfection yun eh. Test after test, trial after trial, until you become peaceful, sober, meek, gentle, humble. Ano ba ang gagawin ng mga trials and test na yan? Ayan. Ready, submissive, willing, turn your head from the things of the world and looking straight to Calvary, to the one who's doing the beating. Many times you think it's strange because fiery trials and sickness and persecutions, it's only done to test you, to get the dirt out of you. Iba-ibang kaparaanan niya sa bawat mga anak niya, to get the sludge out of you, to get the slowness out of you, to wake you up to the place where you can look and see the reflection, or men can see the reflection of Christ in you. Christ in you, the hope of glory. Amen. Diba? I hope somehow itong mga naririnig natin, nakaka-relate tayong lahat, nakaka-realize tayo kasi hindi naman pare-parehas yung form ng trials and sufferings eh. Ipasang ko na yung iba. Ayun. Ito pa po yung isa. Sa message po na approach to God. Kasi, alam niyo po yung purging. Sabi dito, now, if you ever notice how that when the disaster struck Job's home, yan, and the children was all killed, and everything, and all Job had was destroyed. God wasn't rebuking Job. He was only purging Job. Amen. I like that word, a purge. The branch that bears fruit, then God purged it. It will bring forth much fruit. The trouble of it is we think sometimes God angry with us, but He's only trying to purge us that will bring abundance of fruit, giving us a few trials. Few nga lang yan eh. The Bible said that they are worth more to you than precious gold. Kasi yan lang talaga yung bagay na dadalhin natin doon sa kabila na lahat ng material bagay dito, iiwanan natin eh. So, the Bible said that they worth more precious than gold. Did you ever know that every son that cometh to God must first be tried, whipped? Child whipping, correction, it's not easy. When God gives you a whipping, you go out here and say, well, I'll mingle around a little bit. God will give you a real old-fashioned spanking for it. And I'll tell you, if we had more of that in the natural today, we'd have better children. God wants His household straightened out. He gives you a little whipping so you can get straightened up. Makes you love Him more. Ayan. Kinukwento ni Brother Branham yung natural niya. My father used to give me whippings and I thought, oh my, I wish I could call the old gray-headed father of mine back from the other lands today. I would respect every whipping he ever gave me. I never got even as much as I needed. I thought so then, but I don't now because it corrected me. Though he didn't do right himself, yet he wanted me to do right. Amen. He wants us to. If the earthly parents wants us to sow well, what about our heavenly parent, the Lord Jesus Christ?
He has to correct us. Kailangan talaga mangyari sa atin ng mga bagay na magtutuwid sa atin. And Scripture says, if we cannot stand chastisement or whipping, child correction, then we become illegitimate children and not children of God. See, after all, the turmoil and everything was over, then God had taken all of his sheep and his cattle, his horses, and things at the purpose to bless him. Naalala niyo po yung kinukwento ni Brother Branham na sometimes kasi ang nagkukos din ng trials and sufferings. Ang mga sources niyan, minsan tayo rin eh. Minsan, nandito kasi sa may bandang dulo yun eh, yung sources of trials and sufferings. Katulad nga nun, yung correction. Tayo rin na may gawa eh. Hindi naman talaga dapat mangyayari yun. Pero, masaserve yung purpose na yun. Yung ship na kinukwento ni Brother Branham na talon ng talon doon sa... Mamaya sa bangin ka na pupulutin eh, kaysa kalukso-lukso mo dyan. Mahal niya yun eh. Mas gusto na niya makita na medyo pilay yung paa, hindi kayang tumalon. At least nalalambing-lambing niya pagka gusto niya maglambing. Pero may nararamdaman yung sheep. Akala niya hindi siya mahal nung shepherd, pero way yun ni Lord na maramdaman niya para mas lalo siyang mapalapit. Kaya sometimes, merong matagal din tayong sufferings. Bakit kaya ganun? Pero isipin natin, Lord, ano bang problema? Nagtatanong tayo. Pero in reality, kung makikita lang talaga natin, baka merong part sa buhay natin na makulit tayo. Natalon tayo ng talon na ayaw ni Lord na matuluyan na yung talon natin na pag hindi niya pa ipahintulot yun, mas mapalala pa tayo. So, yun ang way ni Lord. So, sa message na Christ revealed in His own word, konti na lang po ito. Ilang minutes na lang. You've got to have a battle. If everything comes lazy, what are you overcoming? They overcome by the Word of God. So, Word of God talaga ang important factor dyan. And their testimony, the blood of Christ, you've got to overcome something. And you've got to have some obstacle. And people that different and fuss with you and tell you your holy rollers and things that's put before you, it's a trial. If you haven't got that, then you haven't not even in the battle. Walang laban eh. Walang ka-pressure. Walang kino-correct sa atin. Wala tayong ino-overcome din sa sarili natin. Ang number one kaaway natin, kalaban natin. Sarili natin eh. Yun ang talagang isang matinding kalaban. What did you join the army and get training for? To lay around, strut up and down the streets and show off? That's the way some Christians act, that we want to be looked up to. You ain't going to be looked up to. You're going to be looked down to. For all that live godly in Christ shall suffer persecutions. Pick up the sword, cut everything free from you, and keep going on. So, yan po talaga ang paraan ng Diyos. So, kung susumahin natin, maraming purpose talaga ang trials and suffering. Test kasi nga eh. Ako, ang industry kinamulatan ko simula nagtrabaho ko, test talaga yun eh. Nandun kami sa final test, kaya tinawag siyang final test. Buo na yung product, tinetesting mo na lang yung functionality kung gumagana. Yung mga cellphone natin, bago yan naging cellphone, yung mga ICs na nasa loob niyan, yun po yung minamapacture dun sa company pinagtatrabahoan ko. Tinetest yun. Ang testing po dyan, lahat ng makina na inaayos namin, kasi testing machines lahat po yung hawak ko eh. Sa amin eh.
Biruin mo, yung mga IC nasa loob nito, nakahinang sa loob nito, padadaanin mo sa 160 degrees temperature habang pinapagana mo siya. Pag siya bumigay, reject siya. Punta siya doon sa reject. Pero pag na-withstand niya yun, lilipat siya sa kasunod na stage. Alam niyo kung anong kasunod na stage? Lalo yung mga tinatawag nila sa term doon sa amin na tri-temp test. Pagtapos niya i-test ng 160 degrees temperature na sobrang init, kaya minsan na-injured din ako doon. Madampian mo lang ng kaunti yung inaabot mong part ng makina. Para kang napaso sa kawali na napapaltos yung ganito eh. Kasi 160 degrees, ang init nun. Tapos ilang minutes nakasok yun doon. Pagtapos nun doon, yung machine, yung next stage niya, tinatawag, isi-set naman siya, negative 40 degrees. Yelong-yelo yun kasi more than negative 0, negative 40. Ginagamitan na siya ng liquid nitrogen o LN2. Tawag nila doon sa term na yun. Na kapag binuksan mo, lumalabas yung cold. Nag-freeze siya. So, ganun ang testing ng product na yun. So, those are just product. Imagine, walang buhay yun eh. Pero kung sa tao, para ka talaga mapatunayang papasa ka doon sa perfection na gusto ni Lord, imagine yung mga fiery trials talaga. Kaya nga, kino-compare na siya sa ginto kasi ang ginto, binababad yan sa apoy, di ba? Tapos pinupukpok. Okay na nga sana yung nainitan ka na eh. Kaso may pukpok pa eh. So torture talaga. Torture test. Si Job, torture na torture. So ano yung minsan kino-complain natin, na torture na ba tayo ng ganong katinding suffering? So I hope through this short, a little message na nilagay sa akin ni Lord, kasi hindi ko alam, parang napagdaanan ko din eh. Pinagdadaanan ko din. So, tinetest din niya ng loyalty. O sa tao na to kasi hindi naman alam kung sa object mo itetest. Loyal ba tong object? Wala naman tong alam hindi naman to nagde-decide eh. Test of loyalty and faithfulness. Papalabasin yan. A test of humility. Hanggang saan mo kaya magpakumbaba? Si Lord, nasubukan yan. Dinuduraan na siya. Kung tutuusin, sabi nga, nung nandun siya sa krus, isang ganun lang niya. Pwede niyang lipulin lahat yung nagpako sa kanya eh. Di ba? Test of courage. Ano pa? A test of our love to God. A test of steadfastness, yung kung panatag pa rin tayo, mananatili tayong panatag. Di ba? Kaya nga yung kantang Still, di ba? Still, through the storms, kahit bagyo na, panatag pa rin. Yun yung talagang shalom yung peace na kahit may problema, panatag ka eh. Sabi dito, last na siguro po to, babasahin ko. And then may babasahin ako isang, nabasa ko lang din po na mga notes. Sabi dito, don't be scared. God's driving the winds. God's driving the ark. He has all things provided. Why Noah wouldn't have any victories, wouldn't have been storms and trials if we're just put through a little safe tunnel to run through. There's no joy. The storms of life, what makes us have the joy, we'd never know what daylight was. We had some dark, we'd never know what a hilltop was, lest we had a mountain. We'd never know what good health was, lest you had sickness. Hindi mo talaga ma-appreciate ang isang bagay kapag hindi mo naranasan yung kabaliktaran nun. Hindi mo mararanasan yung pakiramdam na, sarap pala mabusog. Lagi kang busog eh. Maranasan mo magutom.
ma-appreciate mo yon na ang sarap palang mabusog kasi naranasan mo rin magutom. You'd never know how to enjoy salvation lest you was once a sinner. God made all things the law of contrast. He loves you. So ang dun talaga yung pagmamahal ni Lord. Sabi ko last na yun eh. Sige na ha. Meron ako nabasa pong note dito. In closing, siguro babasahin ko po to. Maganda po to eh. Nabasa na rin yata po to dati eh. Pero bibilisan ko lang po. Yung sabi, hindi ko alam kung poem ba ito or ano, by Claudia Weiss. I asked God, but God said no. So, hiningi mo sa Diyos, pero ang sagot ni Lord, no. Sabi dito ng una, I asked God to take away my bad habits. God said no. Ay, maganda naman yung hinihingi mo. Lord, alisin mo po yung bad habits ko. Sabi niya, God said no. It is not for me to take them away, but it's for you to give them up. Alisin niya, hindi ka naman willing, ayaw mo ibigay. It's not for Him. Kaya no ang sagot ni Lord. I asked God to grant me patience. Sino ba naman ang ayaw talaga ng patience? Pero sagot ni Lord, God said, no. Bakit kaya? Patience is a byproduct of tribulation. It is not granted, it is learned. So, hindi talaga lahat pwedeng hingin natin eh. I ask God to spare me pain. Yan, meron pala dyan. Ayan, maganda yan. Ayaw mo masaktan. Sakit eh. God said, no. Sufferings draws you apart from worldly cares, yet it brings you closer to me. Magpapalapit pa pala sa atin sa Kanya yun. I ask God to boost my spirit to grow. Lahat na hiningi natin, magaganda. God said, no. No pa rin. You must learn to grow on your own. I will just prune you to make you fruitful. So I asked God, can you make me whole? God said, no, hindi pa rin. Your spirit is already whole and your body is only temporary. I asked God, give me all things that I might enjoy life. Sabi ni Lord, God said, no, I will give you life so that you may enjoy all things. Tama lahat si Lord eh. I asked God to give me true happiness. God said, no, I'll give you the blessings. Happiness is an outlook. So, sabi niya, and that's up to you. I asked God to help me love others as much as He loved me. God said, finally, you got the idea. Kasi ang hinihingi na niya, help me na ibigin ko ang iba. Kasi paano mo nga iibigin ng Diyos kung yung nakikita mo nga, hindi mo maibig? Kaya nung humingi na siya na ask me to love others, help me to love others as much as He loves me, God said, you finally got the idea. Therefore, share love, love your enemy, and pray for those who persecute you. Love is the real reason why I sent my Son, Jesus. So, I pray, tayong lahat, tulungan ni Lord, lahat tayo in the process, lahat tayo may inaayos si Lord. Maraming way si Lord para tayo masakdal. And the ultimate is through His Word. At ngayon, wala naman tayong ibang binasa kundi His Word. So through this Word, sabi ng Word din, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. So, and faith without work is dead. So kailangan, hindi lang hear ng hear, may bunga din. At sabi din naman ng Word, hindi babalik kay Lord ang salita niya na walang bunga. So, ibig sabihin, hindi
hindi natin gusto na yung narinig lang natin, lumalabas lang sa kabilang tenga natin, dapat nahuhulog sa puso natin. So, hindi talaga siya madali. Kasi, character yan eh. Lalo attitude ng mga kasama natin. Hindi tayo pare-pareho. Sometimes, maraming way yan. Pera. Baon na baon ka sa kailangan na minsan kapit na talaga sa patalim. Alam mong ayaw ni Lord yan. Pipilitin mo pa rin, kailangan ko, yan. Okay. Sometimes, doon tayo talaga na-challenge at nakakaranas ng suffering. Relationship. Health. So, maraming way. But, the way to overcome is by His Word. Kaya ito yung narinig natin ngayon, His Word. And I believe, this night is not an accident. Meron siyang purpose. So I hope nakita natin ang biyaya ni Lord sa gabi ito. Meron prayer request. Meron po bang prayer request sa natin? Wala. So may nagbanggit po sa akin ng prayer request si Brother Chris para sa kambal po nila, Sister Pearl and Kay, na magkaroon po ng more investor doon sa business nila. Let's pray for them kasi tulungan sila ni Lord. At yan ay kahilingan ng ating kapatid. So kaya nga po ito, midweek prayer night, ito ay gabi ng panalangin. Kung meron tayong bagay na nais ipinalangin, bago pa nga ito sumagi sa kaisipan natin, alam na ni Lord meron na siyang katugunan. At alam ni Lord kung kailan niya ito ibibigay. Lahat tayo, meron kanya-kanyang pangangailangan. But naniniwala ako, kung tayo ay makakasampalataya sa kanyang salita, tatanggapin natin ito according to His will. So bago natin awitin yung, ano bang pamagat nun? I will triumph in the trials. So, guys, kung manalangin muna tayo at tulungan tayo ng ating Panginoon sa gabing ito. Let us bow our heads, Lord God, as we humble ourselves, Lord, after namin narinig ang salita mo, Lord, your word, they are spirit and they are life, Panginoon, at alam namin, taglay nito ang buhay na maaaring hindi man namin nakikita ito physically. Magkakaroon po ito ng epekto sa aming mga sarili. Tulungan mo po kami. Hindi po namin talaga kaya kung kami lang sa aming sarili. Lagi po kaming nagkakamali. Katulad ng sinasabi din ni Pablo, I die daily, Lord, kasi kahit araw-araw na sinisikap niyang huwag magkamali, nagkakamali pa rin siya habang nandito kami. Sa lamang kinilalagyan namin, laging may laban, Panginoon. Tulungan mo lang kami, Lord, na ma-overcome namin ang mga battles. We fight against principalities and powers, maging sa aming sarili. Lord, tulungan mo kaming ma-overcome namin. And you said in your word, greater is He that is in you than he that is in the world. Ang panalangin namin, Lord, sa gabing ito, pagpalain mo po ang bawat isa sa aming narinig. Marami pong mga challenges at nais namin ilapit sa iyo ang aming mga panalangin. Mari ang ilan ay may mga unspoken prayer requests sa aming mga sarili-sarili, Lord. Nakikipag-ugnayan po kami sa iyo through prayers. Ikaw po ang kumatag po ng bawat isa sa amin. Sa prayer request po ng aming kapatid, Brother Chris, para po sa kanyang mga mahal na anak, sa kanyang kambal. Lord, ang panalangin ng isang magulang, maging mapabuti palagi ang kalagayan ng kanyang mga anak. Kaya nire-request po niya, Lord, ikaw po ang mag-grant na magkaroon po ng maraming investors po para doon sa kanilang business kay Sister Pearl and Kay. Panginoon, ikaw po ang humipo ng mga taong gagamitin mo at naniniwala lang kami sa desire ng isang magulang para sa kanyang mga anak na maging maayos po ang lahat. Lord, we pray for it, Lord, at ikaw po ang mag-grant ng panalangin na ito by faith. Nagtitiwala lang kami, Lord, at ikaw nakakaalam po ng kalagayan din ng aming mga puso, Lord. Ikaw po ang tumugon ng aming panalangin na ito. We pray also
sa biyahe po ng aming pastor. Umalis na po sila kanina. Ingatan mo po, Lord, hanggang makarating po sa dako ng Cebu ng ligtas. Ang kanilang mga sasakyan, Lord, ilayo mo po sa anumang disgrasya at kapahamakan. Maging ang kanilang kondisyon, kalusugan, Lord. Ikaw po ang mag-ingat at mag-bless lang palagi sa lugar na kanilang pupuntahan. Maging pagpapala po. Alam po namin na kalooban mo rin po ang mga bagay nito dahil isinasaayos mo po ang lahat para sa aming mga kapatid. Ikaw po ang magpala, Lord. Bless yung gagawin po ni na Brother Alan, Sister Jen, Panginoon, na pagtungo po sa kanilang magulang, Lord, sa kanilang lugar, Panginoon. Salamat, Lord. Maging ang darating na youth camp, ikaw na rin po ang magpala, ikaw ang mag-provide sa lahat po ng pangailangan. Hindi po malapit ang lugar na yon. Ikaw po ang mag-ingat sa mga kabataan na nais po, Panginoon, patuloy kang mapaglingkuran. Kung may mga ilan na hindi makakasama, ikaw pa rin po ang tumulong at kumatag po, Lord, sa lahat po ng mga pangailangan. Salamat po muli, aming Ama. I pray, Lord, na patuloy kaming magtagumpay, Lord, sa lahat ng bagay na inilalagay sa amin ng kaaway, Lord God. Salamat po muli, aming Ama, at ikaw po ang patuloy na maluwalhati. Sa gabing ito, tinataas ka namin. Pinasasalamatan, Lord, sa lahat ng kabutihan mo sa amin, sa kabila po ng mga naging kahinaan at mga pagkukulang namin sa iyo, Lord. Sa iyo po, mauwi lahat ng papuri at pasalamat sa tanging dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayong lahat po tumayo. Awitin po natin yung dun sa feel alone and stranded. No one seems to see. I won't let this fight steal my faith. Sin won't have the victory. I stand upon the word of God. I will overcome with Him. Yes, Lord, we will overcome. Will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain. Walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. Problems may be great. Problems may be great, but my God is greater still. So I walk out on this valley and proclaims the Father's will. And when it feels just like the end, He will open up the door. I know that I shall overcome and be much stronger than before. I will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain.
last time. I will triumph in the trials. Will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountains, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. I will be an overcomer, overcome the world. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. We are an overcomer. Amen. Hallelujah. Salamat sa mga salita ng Diyos natin napakinggan. God bless you po, Brother Mike Hilo, sa pagpapagamit ngayong gabi. Tayo po yung maupo na mga kapatid. So, before po tayo tumako sa tithes and offering, nice ko lang pong singitan tong short announcement na about po to sa, alam po natin, di ba pagka may anniversary or may special occasions tayo na namamaximize natin yung mga equipments natin, napuputulan tayo ng kuryente doon sa labas kasi nag-overload tayo. So, ang solution po talaga dyan na matagal nang na-raise is papalitan po natin yung wire galing doon sa fuse box natin papunta dito sa main breaker natin. So, as agreed po, as suggested din po ni Pastor, wala po kasi siya dito, and approved din po nila Barnats na magre-raise po kami na tayo-tayo rin po dito mga kapatid sa church na gumagamit na why not mag-pledge tayo bawat isa sa atin na ma-accumulate natin yung amount na kailangan para makabili po tayo ng new pairs of wires na kailangan para po anytime na gagamitin natin, i-maximize natin yung mga equipments natin, mga aircons, kung may heater man o ano pa man po is safe po tayo na magiging smooth yung gawain natin, lalo na sa darating na anniversary naman, although malayo-layo pa. Or anytime po na may gagawin tayo na kailangan natin yung, lalo na yung mga aircons po kasi malakas po kasi yung tinatawag niyan na starting, sa pag-power up, malakas po talaga yan sa kuryente pag ino-on pa lang. Pero yung tinatawag naman na running condition na, na po yun, stable na yung kuryente nun. So, lalo na po ngayong mainit yung panahon, let's see po sa Sunday kung magiging okay yung dalawa nating bagong aircon. Kasi if in case man po na sobrang init at di po talaga kaya, so mapipilitan po tayong gamitin ulit yung backup na natin na malaki. Then, isi-set lang natin yung mga bagong aircons ng tamang setting para makuha natin yung sapat na lamig. So, if in case po sa Sunday mainit, kung ano lang makakayanan ng dalawa nating bagong aircons at electric fans, yun lang po yung matsatsaga natin na init. Or, pwedeng yung malaki ulit na isa at yung isang bago, pero hindi po yung tatlong aircon magagamit. Kasi mapuputol na naman po yung wire natin doon na dinugtong nung Meralco. So, I just don't know, Barnats, paano yung, paano natin paano yung process na pag-pledge natin. So, naalala ko po last time nun, di po ba sa Excel, tinatanong tayo kung ilan yung maipipledge natin. 1K ba or 500 lang. So, ang target amount po pala natin, nag-canvas po ako sa hardware na mas malapit. Pero pwede naman po tayong tumingin pa sa ibang mabibilhan. Kailangan po natin ng 50 to 60 meters na wire. Pares po kasi siya. Yung haba po mula dito sa breaker natin hanggang sa poste na dyan. Mga 50 to 60 meters. 25 to 30 meters. So, dalawang wire yan, kaya idodoble natin. So, magiging, para safe po yung natin, yung estimate, 60 meters. So, kada meter po ng kuryente na gauge 4 is 250, no? Nung tinignan natin nun.
Basta, ito 250 kasi yung gauge na mas ano na is 300 plus na po. So, amounting mga, estimate po mga 15K po yung kailangan natin. Then, nagtanong ako kanina dun sa, nag-install niyan, electrician din siya. Ang bayad sa service, sa talent ng electrician, siya daw po, per meter ng kuryente is 180. Yung iba siguro 150, yung iba di na bababa 100. So, kinumpute ko, more or less 6,000 or 7,000. Service fee niya pa lang yon. So, plus 15K, sumamahal po tayo. Kaya mangyayari po, kami na lang ni Brother Emil yung mag-i-install para makatipid na tayo ng ano. And hopefully, kung matutulungan po tayo ni Brother Alan doon sa pag-install kasi electrical siya, so mas makakatipid tayo ng 7K or mga ganon. Tayo na lang po, kami na lang po magkakabit. So ang worry na lang po, ang kailangan na lang is yung amount na para mabili po natin yung wire. Pag nakabit na po natin yon, kahit magdala na kayo ng nais nyong gamitin pag special occasion. So para po yun sa atin din naman, no? So Lord willing po, makabili na rin tayo ng another 2.5 horsepower dyan sa part na yan para itong luma na to, ibibenta na talaga natin siya. So lahat tayo, inverter na and split type na, wall-mounted. Yun lang po, ang mangyayari naman po dun is back up lang siya pag sobrang init. So maximize natin yung mga aircons. So yun po yung nice kong paabot. Barnats, may gusto kayo idagdag? O sa Sunday natin i-finalize? As much as possible, maka-ano tayo. Pero, yung date? Yun. So, by early next week, kung makakaya. Pero, siyempre, ibabangga rin natin sa sahuran, no? Sige. Pwede po siguro sa 30 or mga ganon. Kung saan meron tayong inaasahan na mai-share natin. Siyempre sa sahod din, no? Yun yung ano ko. Ang sa akin lang, ibigay nyo sa akin yung pambili na kay Bar Emil pala, siya yung trustee, siya yung mag-handle ng ano. Pero yung magko-collect, di ko alam kung sino. Si Bar Emil na lang din. Kay Bar Emil na lang din po. Nakarinig kami muli ng iyong sa banal na salita para sa Lord sa panloob namin pagkatao. Tunay ngang hallelujah, hallelujah. Ang iyong salita ay may taglay na buhay para sa amin. Ikaw na Diyos na buhay na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ay patuloy, Lord, na nagmamahal sa amin for showing you, Lord, na tunay ngang ikay dakila at mapagmahal na Diyos para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa gabi ng aming panalangin, Panginoon, kami sinamahan mo sa buong gawain. At ito'y buong katagampuyan na pagtapos. At Lord, hallelujah, ikay nakita namin, Panginoon, sa pamamagitan ng kabanalan ng iyong salita, Panginoon, na ipinahayag, Lord, mula sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Hallelujah. At ito, Lord, ay tumimo, Lord, sa aming mga puso. At Lord, ang aming mga panloob na pagkatao, Lord, ang aming kaluluwa, Panginoon, nagbigay kalakasan. Naging malakas, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, upang maging handa ito, Lord. Sa mga susunod na araw, Lord, na kami makikipagbaka, Panginoon. Tunay nga, Lord, hallelujah. Lord, you let those sufferings happen in our lives, Lord, by trials, Lord, hallelujah, para, Lord, hallelujah, ma-build up ang aming karakter, Panginoon, hallelujah, tunay na ito'y lumabas, Panginoon, hallelujah. Sa pamamagitan, Lord, ng mga pagsubok na patuloy na pinahintulutan mo, Lord, na dumaraan sa aming buhay. Sa layunin, Panginoon, na magkaroon ng perfection ng aming buhay, Panginoon. Kami maging katulad mo na, Panginoon, hallelujah. Kami maging kamukha mo na, Panginoon, hanggang sa iyong paggagaw, Panginoon. Salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, na sa aming kapatid na ginamit mo, Lord, upang maipahayag yung salita sa gabing ito, Lord. Brother Mark Hilo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa buhay ng aming kapatid, Panginoon. Hallelujah. At Lord, patuloy mong pagpalain, Lord, ang kanyang ministry. Hallelujah. As a head deacon, Panginoon.
Marami rin siyang kalangan, Panginoon. Marami siyang dalbatid namin, Lord. Marami siyang panalangin, Lord, sa iyo, Panginoon, para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, Panginoon. Dalangin namin, Lord, higit mo siyang pagpalain, Panginoon. Pagkaloob mo, Lord, ang kanyang pangangailangan, Panginoon. Ingatan mo siya palagi, sampun ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Mula sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, hanggang sa kanyang manugang at apo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tunay nga, Lord, na ikaw, Lord, ang gumagabay sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sa kanyang buhay, Panginoon, na naging pagpapala rin, Lord, sa amin, Lord, sa buong iglesia, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay ni Brother Mike Hailo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, higit mo siyang pagpalain, Lord, upang patuloy mo siyang magamit, Lord, na maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, para sa amin, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat din, Lord, sa ginamit mo, Lord, MC, Lord. Hallelujah. Brother Sunny, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo siyang pagpalain, Lord, ang kanyang ministry, Panginoon. Hallelujah. Maging kanyang review, Panginoon. Hallelujah. For the licensure examination, Lord. Matagal na itong kahilingan ng kanyang tatay, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin, Lord, as the whole congregation, Lord. It is in our heart, Lord, na pagpalain mo, Lord, ang kanyang review, Panginoon, hanggang siya may handa, Lord, for the licensure examination. Lord, maging ang hindi na niya nakaya, Panginoon, gaya ng mga patotoo ng mga kabataan, Lord, na Lord, sinamahan mo sa kanilang examination, Lord, for the licensure examination, Lord. Hallelujah. Batid namin, Lord, na pagpapalain mo ang kapatid na ito, Lord. Brother Sunny, Lord. Hallelujah. Batid namin, Lord, ang layunin niya, Panginoon, upang tuparin, Lord, ang kahilingan niya ng kanyang ama, Panginoon. Hallelujah. This is in his heart, Panginoon. Maraming salamat namin, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo rin ka ng kanyang hanap buhay, ang kanyang trabaho, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Hallelujah. At ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat din, Lord, for hearing our prayers, Lord. Lahat ng aking mga panalangin. Maging, Lord, ang mga hindi nabanggit na panalangin sa bawat isa, Panginoon. Batid namin, Panginoon. Hindi man magbukas ang aming bibig, Panginoon. Batid mo ang laman ng aming pusit isipan, Panginoon. Hallelujah. At ikay nakahanda, Lord, kung ito'y ikabubuti namin, Panginoon, ikalalago namin, Panginoon, hallelujah, ito'y ibibigay mo. Maging, Lord, yung mga hindi mo nga binigay, Panginoon, ay para rin sa ikalalago namin, Panginoon. It is our protection, Lord. Hallelujah. To build our own character, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat aming Ama. Hallelujah. Kaming lahat dito'y pinagpala mo, Panginoon. Batid namin, Lord. Pinagpala mo rin, Lord, ang aming mga kapatid na nasa Zoom meeting, Panginoon. Hallelujah. Batid namin, Lord, dininig mo rin ang kanilang panalangin, ang lahat ng kanilang mga suliranin, Lord. Hallelujah. Na tinataas sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hindi maiksi ang iyong kamay upang abutin ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. At maraming salamat, Panginoon, bagamat kami patuloy na nagkukulang sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming iniingatan, patuloy mo kaming ginagabayan, Lord. Pinoprovide mo, Lord, lahat ng aming pangangailangan. Higit sa lahat, Lord. Hallelujah. Kahit, Lord, sa mga panahon na ito, Panginoon, na oras ng tagutom, Lord, hindi lamang sa pagkain, Panginoon, higit sa lahat, sa pagpapahayag ng iyong salita, Panginoon. Narito, Lord, ang buong mundo, ang lahat karamihan, Lord, nais makarinig ng iyong salita. Ngunit, Lord, hallelujah, mayroong ka lamang papahayagan, Panginoon. At napaka-swerte namin, napaka-blessed namin, Panginoon, na maging parte ng mga pinili mo, Panginoon, sa dakong ito. At buong kasaganahan, Panginoon, na i-enjoy namin ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Palagi, Lord, every time we come, Lord, into this place, Lord, hindi man lamang kami binigo, Panginoon. Ay, hallelujah. Dumating kaming gutom at uhaw, Panginoon. You never let us go home, Lord, na ganun pa rin, Lord. You fill our hearts, Lord. Hallelujah. Lord, ang kaming kagutuman at kauhawan sa iyong salita, hallelujah, ay Lord, na-quench mo, Panginoon. Hallelujah. You make us full, Lord. Hallelujah. Siksik, liglig at umaapaw, Lord, ang lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin sa gabing ito. And every time we come, Lord, hallelujah, into this sanctuary, Panginoon, hallelujah, napakadagila mo, Panginoon, hallelujah. Maraming salamat din, Lord. Hallelujah. Sa mga kabataang patuloy mong ginagamit, Panginoon. In the social media team, Lord. Hallelujah. Music ministry.
Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa mga talentong ito, Panginoon. Patuloy mong ginagamit, Lord, para sa ministry, Panginoon. Dalangin namin, Lord, higit mo silang pagpalain, Lord, na patuloy nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa ministry ito, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, sa bawat isa, mula sa, hallelujah, ng mga nakatatanda sa aming mga kapatiran, hanggang sa mga bata, Panginoon, hanggang sa mga baby, Panginoon, hallelujah. Sa loob ng sanktuaryong ito, Panginoon, hallelujah. Ang higit na pagpapala, Lord, sa bawat isa, Panginoon, hallelujah. Maging sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Dalangin na ngayong pag-iingat at baon namin yung kapayapaan, Panginoon. Salamat din, Lord, hallelujah. Sa buhay ng aming mahal na pastor, hallelujah. Batid namin, Lord, dininig mo na, Lord, ang panalangin, Lord, na sila'y ingatan, Panginoon, hallelujah. At ito'y inuulit namin, Lord, hallelujah, sa whole congregation, Panginoon, hallelujah. Ang iyong pag-iingat sa aming mahal na pastor, sa kanyang may bahay, hallelujah. Brother Alan and Sister Jenny, Panginoon, patungo, Lord, sa dako ng Cebu, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. At nang sa ganun, Panginoon, sila'y mapayapa at ligtas na makabalik at makapiling namin, Lord, sa darating na sa pagbabalik nila, Panginoon, hallelujah, sa susunod na linggo, Panginoon. Maraming salamat, aming Ama. Maging Lord, hallelujah, ang youth camp, Panginoon, dalangin namin po, ito, tinataas namin sa inyo, Lord, ang darating na youth camp, Panginoon, hallelujah. Ang lahat ng provision, Lord, pangangailangan, Lord, hallelujah, para sa youth camp, Lord, hallelujah. Ikaw nang bahala, Panginoon, hallelujah. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, at ikaw mag-provide ng aming pangangailangan, Panginoon, to provide everything for them, Panginoon, at dalangin namin yung pag-iingat, Lord, sa pagpunta namin doon, Lord, ang mga kabataan, Panginoon, hallelujah. Higit sa lahat ang iyong pagpapala sa bawat isa. At sa gabing ito, Lord, narito ang tithes and offering, mission funds and building funds, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Napakadakila mo, Panginoon. Narito ang mga munting halagang ito, Panginoon. At itinataas namin ito sa iyo, Panginoon. Muli, Lord, maging kagamit-gamit ito at nawa ito'y basbasan mo lamang, Lord, Panginoon. Hallelujah. At ito'y magawing kagamit-gamit sa loob ng iyong iglesia, Panginoon. Hallelujah. At ikaw ay malulhati, Panginoon, at mga kamay, Lord, na ginamit mo, Lord, sa dako ng pagbibigay nito, Lord. Ikaw nang magpala, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga trabaho, Panginoon, negosyo na pinagmula nito, Panginoon. Hallelujah. Higit sa lahat ang mga kapatiran, Lord, na nangangailangan, Panginoon. Upang sila, Lord, magkaroon ng kakayahan magbigay, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Kung kami mayroong pagsasaluhan, Panginoon, dalangin namin, Lord, na ito lamang ibasbasan, Panginoon. At lahat ng sustansya ng mga pagkain ng Panginoon na aming tatanggapin, Panginoon, ay magbigay kalakasan sa aming katawan at may iuwi lamang sa iyo pasasalamat at papuri, Panginoon. Hallelujah. Sa aming pag-iwalay, Panginoon, dalangin namin na kung paano mong iningatan ng bawat isa sa pagpunta rito, Panginoon. At naniniwala kami, Lord, kami rin, iingatan mo rin, Lord, hanggang sa aming pag-uwi. At hanggang sa mga daritang na araw, Lord, baon namin yung mga salita at baon namin, Lord, ang iyong kapayapaan. Kaya ikaw itinataas namin, pinapupirehan namin sa gabing ito. In the name of our Lord Jesus Christ, this is our prayer. Amen. Amen. Hallelujah. God bless po.